Alleluia, 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 Alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito, "Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagawakaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At napakaganda po na ngayong unang Biyernes ng buwan, unang araw ng Nobyembre, ay dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal sa langit. Piyesta sa langit ngayon, sapagkat ang lahat ay nagbibigay papuri at parangal. Kung papaano tayo kanina nagbigay papuri at parangal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, ganun din sa langit, sapagkat ang lahat ng mga anghel at mga santo ay ating inaalala at ipinagdiriwang ngayon. Piyesta sa langit
na ating tinatawag na magiging tahanan. Tayong lahat ay sa tulong ng mga santo, tinatawag din sa kabanalan. Sino dito ang gustong maging santo o santa? Taas nga ang kamay, ang gustong maging santo o santa? Nagdadalawang isip kayo. Nahihiya ho ba kayo? O sige, babaguhin ko tanong. Sinong gustong pumunta sa langit? Taas ang kamay. Ang gustong pumunta sa langit, pumalakpak ng mas malakas. Bakit nung nagtanong ko sa langit, ang bilis yung magtaas ng kamay? Nung nagtanong ako, sino gusto maging santo? Yung iba parang nagdadalawang isip. Nahihiya ba kayo? Siguro nung nagtaas ng kamay yung katabi mo, na sinabi niyang gusto niya maging santo, baka iba sa inyo napasabi, ambisyoso naman to. Gustong maging santo. Ang lakas mangarap naman ito. Pero alam nyo mga kapatid, ang makapapasok lang sa langit ay mga santo at santa. Kaya kung atin kilala pa, ang mga katulad ng mga nakikita nating may mga imahe, si Padre Pio, si San Juan Pablo Ikalawa, si Santa Madre Teresa ng Calcutta, sila yung tinatawag nating mga canonized saints. Kinilala na sila. Lalo na nakagawa sila ng mga himala. Sila yung mga sikat na mga santo at santa. Pero hindi lang sila yun, ang santo at santa. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang makapapasok lang sa langit ay mga santo at santa. Sila yung mga yumao natin na namuhay sa biyaya at awa ng Diyos. Kaya nga pinagdarasal na natin simula ngayon ang mga mahal nating yumao. Nawa, hindi lang walang hanggang kapayapaan at kaliwanagan, kung hindi ang walang hanggang buhay ng Diyos ang kanilang matamo. Sapagkat yon ang mga santo at santa. Kaya ulitin ko, ang makapapasok lang sa langit ay mga santo at santa. At tayong lahat, nung tayo'y binyagan, tayo'y tinawag na maging banal. Iyon ang ating misyon sa buhay, maging banal. Iyon ang ating pinakamimiti sa lahat, ang maging banal. Sapagkat tanging ang mga banal ang maliligtas. Tanging mga banal ang mananahan sa langit. Tanging mga banal ang makakasama ni Jesus Nazareno magpakailanman. Kaya nga masasabi natin, ang mga banal, ang mga santo at santa, hindi lang itong may mga rebulto, kundi ang namuhay sa kalooban ng Diyos. Sila ang mga pinagpala. Kaya huwag kayong kabahan. Hindi naman ako katulad ni San Lorenzo Ruiz, napapatayin para sa pananampalataya. Hindi naman ako katulad ni San Roque na nagpapagaling na mga may sakit. Hindi naman ako katulad ni Mother Teresa na ang daming kawang gawa. Huwag ko kayong matakot sapagkat hindi lang doon nasusukat ang kabanalan. Kaya nga't sinabi ni Jesus Nazareno ngayon, mapapalad ang mga nagtitiwala sa Diyos. Ang tunay na banal ay ang pinagpala at pagpapalain ng Diyos. Ang mga mapapalad. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka sana ng Diyos. Ayan.
sapagat ang mga pagpapalain ang magiging banal. Ang mga banal ang makapapasok sa langit. Ngunit sino nga ba ang mga banal? Ang mga banal ang tumupad ng kalooban ng Diyos. Minsan daw, papipiliin lang naman tayo sa buhay. Ang gamitin ng Diyos o ang magpagamit sa Diyos. Simple lang mga kapatid. Ginagamit mo lang ba ang Diyos o nagpapagamit ka sa Diyos? Ang tunay na banal, nagpapagamit sa Diyos. Sana ho, hindi tayo nandito dahil ginagamit lang natin ang Diyos. Ano ibig sabihin daw nun? Ginagamit natin ang Diyos. Ginagamit natin ng Diyos. May kailangan po ako, kaya ako nandito. Tingi po, gawin niyo po ito. Pwede nating gamitin ng Diyos sa maraming bagay. Kaya nga pwede mong kabisaduhin pati ang Biblia sa pagsasalita mo. Maraming digmaan ngayon na nangyayari, lalo na sa gitnang silangan. Bakit ang daming nagpapatayan? Ginagamit nila ang Diyos. Bigay sa akin ng Diyos to, itong lupang ito, kaya lumayas kayo, papatayin namin kayo. Kaya nga, pinagdarasal din natin sa Israel. Bakit maraming lumalaban, nagpapasabog ng mga tao? Di ba yung iba nga nagpapasabog, bago magpasabog, sinisigaw pa ang pangalan ng Diyos. Ginagamit ang Diyos. Pwede pa ng ibang tao gamitin ng Diyos. Kaya ako ngayon maglilingkod sa inyo. Tawag sa akin ng Diyos to. Totoo ba yun? O baka ginagamit natin ang Diyos? Pwedeng gamitin ng Diyos, nakakalungkot mang isipin, sa pangsariling kadahilanan. Ginagamit ang Diyos para magpayaman. Ginagamit ang Diyos para manatili sa kapangyarihan. Ginagamit ang Diyos para apihin ang kapwa. Pero ang tunay daw na santo, hindi ginagamit ang Diyos. Nagpapagamit sa Diyos. Kaya nga tayo nandito, lagi natin tinatanong kay Jesus Nazareno, ano po ang gusto ninyo? Ano po ang kalooban ninyo? Ano pong dapat kong gawin? Sana mga kapatid, ang tunay na deboto, ganun lagi ang tanong niya kay Jesus Nazareno. Hindi lang niya sinasabi kay Jesus Nazareno, ito ang gusto ko. Ang mas importante niyang gustong sabihin kay Jesus Nazareno, ano po ang gusto ninyo? Anong gusto ninyo sa pamilya ko? Gagawin ko po yun. Ano pong gusto ninyo sa trabaho ko? Yun po ang gagawin ko. Ano pong gusto ninyo sa buhay ko? Yun po ang tutuparin ko. Yun ang banal. Yun ang tunay na santo at santa. Yun ang tunay na magiging kabahagi sa kaharian ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, hindi man siguro tayo matulad sa mga santo na nakikita natin sa mga simbahan, tayo pa rin ay maaring maging santo at santa kung ang buhay natin nakatalaga sa Diyos. Kung ang namamayani sa atin, hindi na ang sarili natin, hindi ang mga kamag-anak, kaibigan natin, hindi ang interes ng mundong ito, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Narito tayo, hindi para gamitin ng Diyos. Wag po, malaking kasalanan yun. Narito tayo para magpagamit sapagkat alam natin, mas marunong ang Diyos, mas mabuti ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos. At ang mga tunay na santo at santa, ang buong buhay nila, inilapat nila sa kagustuhan
ng Diyos. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa. Sana magkita-kita tayong lahat sa langit. Sana tayong lahat maging santo at santa. Sana tayong lahat makapasok at makabahagi sa kaharian ni Jesus Nazareno. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagkatawang tao ka. Sumunod ka sa kalooban ng Ama. Inalay mo ang iyong buhay sa krus para kami maging mga santo at santa. Para kami maligtas. Para kami makapasok sa langit. Tulungan niyo po kami maging banal. Tulungan niyo kaming labanan ang kasamaan, kasalanan at kadiliman. Hindi ang sarili namin, hindi ang mundong ito, kung hindi ang iyong kalooban ang maghari sa aming buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kasama ng mga anghel at mga santo at santa sa langit, kami ay nagpupuri, nagmamahal at sumusunod sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.